Bumabati po ako ng isang magandang araw sa may-ari ng Pinoy Creepypasta at sa aking mga kapwa tagapakinig. 67 years old at sa palagay ko ay isa sa pinakamatandang tagapakinig sa YouTube channel na ito. May gusto lang naman akong ibahagi na kwento. Kaya ako nagpadala ng mensahe sa inyo, Mr. Nebkero. Sana ay mapansin nyo at maisalaysay na rin sa inyong mga tagapakinig. Ang kwentong ito ay tungkol sa anak kong si Demi. Lalaki si Demi at bininyagan lang namin ang palayaw na yan dahil Diomedes ang totoo niyang pangalan. Isang paraan ko na rin ang pag-alala sa kanya, ang pagkukwento ko sa inyo ng kanyang naging buhay. Nasabi kong naging buhay dahil si Demi ay pumanaw na sa batang edad. 34 lang siya noon. Nagtatrabaho siya sa isang call center company. Nagwo-work from home siya at isang araw ay nagisnan na lang namin na hindi na siya humihinga. Naputokan daw siya ng ugat sa ulo kaya namatay. Biglaan ang pangyayari dahil traitor daw talaga ang kondisyon na yon. Alam nyo ba na ayaw namin siyang ipa-embalsa mo agad noon? Naghintay kami ng 2 araw sa punerarya. Nasa loob lang siya ng freezer pero hindi namin pinagagalaw yung katawan niya. Umaasa kami na magigising siyang muli, kagaya ng nangyari noong kabataan niya. Minsan na rin kasing namatay si Demi, pero nabuhay siyang muli. Kumbaga, ikalawang buhay na niya at ikalawang kamatayan ang nangyari noong nagka-aneurysm siya. Ayaw pa talaga namin siyang ipaubaya sa may kapal. Kaya lang ay nagiging komplikado na ang sitwasyon sa loob ng aming pamilya. Nagtatalo-talo na kami kung dapat pa bang hintayin si Demi o hindi na. Bandang huli ay pumayag na rin kami ng asawa ko dahil nag-iiba na nga ang kulay ng mga kuko ni Demi. Pinagdasal na lang namin na kung sakaling mabubuhay pa sana si Demi at pinangunahan na namin ang kapalaran niya sa pamamagitan ng pagpapa-embalsamo sa katawan niya, ay sana patawarin niya kami. Kahit noong pinaglalamayan na siya ay umaasa pa rin ang misis ko na magkakaroon ng himala na magigising si Demi kahit imposible na talaga. Kaya lang ay napagdesisyonan na namin na ipakremate din ang bangkay ng aming anak dahil sa takot na bumalot sa amin nung isang hindi inaasahang bisita ang mapansin ng ilang kakilala na gabi-gabing dumadalaw sa lamay. Isang itim na ibon na hindi sana mapapansin kung hindi lang dahil sa napakapula nitong mga mata, nakitang-kita sa dilim. Nakadapo yung ibon sa puno doon sa gilid ng aming bahay. May kadiliman doon at talagang hindi pansinin ang pwesto, lalo na kung wala ka namang intensyon na tumingin sa puno. Kaya lang ay ilang kaibigan at kakilala ang nagsasabi na kapag pumapasok sila sa aming bakuran para makilamay kay Demi, ay hindi nila mapigilan ng mapalingon sa puno sa pinakasulok. Para daw kasing may nagmamasid sa kanila roon at doon na nga nakita ng ilang kaibigan ng isang itim na ibon na namumula ang mga mata. Tinataboy namin yun pero hindi tuluyang umaalis. Lumilipad lang paitaas sa puno o kaya ay sa bubong. Kahit batuhin yun ay ayaw talagang umalis. Ang sabi ng iba ay baka aswang na nagbabalak kunin ang katawan ni Demi. Kaya bantay sarado talaga namin ang anak ko. May nakapagsabi pa na bilang may kaalaman si Demi sa panggagamot, baka pinag-iinteresan ng katawan niya ng mga aswang at mangkukulam. Kaya naman napagkasunduan namin sa pamilya na ipa-cremate ang bangkay niya at isaboy sa iba't ibang lugar ang kanyang abo para wala talagang mapala ang sinumang nagtatangkang makuha siya. Noong oras na para ikalat ang abo ni Demi ay kung ano-ano pang aberya ang nangyari. Nariyang naiwan yung urn niya sa krematorium dahil nagkalituhan kung sino ang may dala nito. Mabuti at naitago yon ng isang staff sa kanilang opisina dahil nakita raw nito na may babaeng nagtangkang kumuha. Pero nung tanungin kung kaano-ano ng babae ang patay, bigla na lang daw yung tumakbo palayo. Tinago na lang daw ng staff sa opisina nila
dahil sigurado naman daw na babalikan namin. Naflatan pa kami ng gulong noong nakuha na namin yung urn. Tapos noong unang beses na isasaboy namin sa dagat ang ilang bahagi ng abo, kamuntik pa kaming mabunggo ng isang motorcycle rider na ni hindi man lang kami nilingon. Isipin nyo na lang kung papanong nagkaroon ng tumatakbong motor sa buhanginan. Mapayapa naman naming naisaboy sa dagat ang ilang bahagi ng abo ni Demi. Ang plano namin ay sa kalsada isaboy ang iba pa habang tumatakbo yung sasakyan. Naghintay kami ng tiyempo na wala na kaming kasunod na sasakyan para hindi naman nila masagap ang abo ni Demi. Biglang minungkahi ng bunso naming anak na haluan namin ng asin ng abo na aming isasaboy. Iba raw kasi ang kutob niya sa paligid. 5 kami na magkakasama sa van noon na umaandar. Tanghaling tapat yun, pero biglang ang naubos yung mga sasakyan. Saktong-sakto talaga. Oo nga't pinili namin ang lugar na yon dahil bibihira nga ang dumaraang sasakyan. Pero gaya nga ng sinabi ng bunso naming si Pearl, ay may iba nga sa paligid. Lagi kaming may dalang asin noon mula nang mamatay si Demi dahil nga sa itim na ibon na bumibisita. Yung abo ni Demi na isasaboy namin sa daan ay amin ngang hinaluan ng asin. Ang misis ko ang nagsaboy noon sa kalsada habang umaandar yung van namin. At sumpaman ay talagang nakarinig kami ng napakatinis na sigaw. Boses ng babae na parang nasasaktan at narinig naming lahat yun. Nakakapangilabot yung boses dahil bukod sa nasasaktan ay may kahalong galit yun. Pero wala naman kaming makitang tao sa paligid. Tuloy ay pinaharurot na yung van at tinapos agad ng asawa ko yung pagsaboy sa abo ni Demi. Sa bawat saboy niya ng abo na may asin ay lalong lumalakas yung mga sigaw. Nakumpirma tuloy namin na talagang may nagtatangkang makuha si Demi kahit abo na lamang siya. Mabuti at naisip ni Pearl na haluan ng asin ang abo ng kuya niya. Dahil doon ay nilagyan din namin ng asin ang natira pang abo ni Demi nang sinaboy namin yon sa iba pang lugar. Pagkatapos na maisaboy ang abo, ay nagpatingin kami sa espesyalista na kakilala niya. Inalam namin kung kamusta na si Demi at ang sabi nito ay hindi na niya nararamdaman pa ang espiritu nito. Nakatawid na raw ito ng mapayapa, kaya napayapa na rin kami. Siguro nga ay ganun lang talaga kaiksi ang buhay ng aking anak dahil natapos na niya ang kanyang misyon. Tungkol naman sa kanyang naging misyon dito sa lupa, ang sunod kong ikukwento. Ito yung panahon na nag-aaral pa lang sa college itong si Demi at medyo rebelde sa amin dahil hindi kami pumabor sa kursong gusto niyang kunin na fine arts. Hindi ko na lang ikukwento ang tungkol doon dahil wala naman yung kinalaman sa pinakapaksa. Matalino si Demi, Sir Neb. Medyo idealistiko rin. Kaya hindi ako nagtataka nang malaman kong sumasama pala sa mga nagrarally-rally ang batang yun. Natural pinipigilan namin. Baka mapahamak siya. Bukod doon ay baka maengganyo rin siyang sumali sa mga rebelding grupo. Salamat na lang at hindi ganoon ang nasamahan niya. Sa halip ay mga taong nahahanay sa kung tawagin nila ay mga nag-aaral ng lihim na karunungan. Architecture ang kurso ni Demi. Yung mga pagdodrawing niya na gusto sana niyang gamitin sa fine arts ay nauwi sa pagguhit niya ng mga duwende, lamang lupa at mga kalaban daw. Kumbaga sa pulisya ay parang naging cartographer si Demi. Ginuguhit niya ang itsura ng mga sinasabi nilang namamarusa o nagpaparusa raw sa kliyente ng tinatawag niyang ama. Yung si ama ang nagtuturo kina Demi at iba pang interesado na matuto ng lihim na karunungan. Sa pagkakaalam ko ay paborito nitong si ama si Demi dahil magaling ang gumuhit at mabilis pa. Kung ano ang i-describe ni ama ay kuhang-kuha ng mga drawing ni Demi. Ang dami niyang drawing noon na hindi namin maunawaan, pero sige lang. Mas gusto na namin na yun ang ginagawa niya.
kesa mag-rally-rally. Hindi naman namin akalain ng asawa ko na seseryosohin nga ni Demi ang lihim na karunungan at gugustuhin talaga niyang maging albularyo. Nalaman-laman na lang namin na hindi na pala nag-enroll sa 3rd year niya si Demi. Hindi na rin siya umuwi sa amin. Sumama na siya kina ama doon sa Laguna. Doon talaga ako na-disappoint ng husto sa kanya. Pero inunawa ko na lang din. Baka ako kung hinayaan na lang namin na mag-fine arts ay hindi kung saan-saan naghanap ng mapaglalabasan ng frustration niya si Demi. Kasalanan din namin ng aking asawa ang naging direksyon ng kanyang buhay. Sabi ng misis ko ay pabayaan na lang namin si Demi. Oo, at nakaka-disappoint na niloko niya kami. Dahil hindi niya sinabi na hindi na pala niya in-enroll ang perang binigay namin sa kanya. Pero kung mag-aargumento pa kami, baka lalo lang lumayo ang loob niya sa amin. Kaya sige na lang, sabi ng nanay niya. Hayaan na lang namin, basta huwag siyang makakalimot na i-update kami sa kanyang ginagawa. Tandang-tanda ko ang isang hapon na halos atakihin ako sa puso sa labis na gulat. Tinawagan kami ng isang kaibigan ni Demi na nakilala lang din niya roon kina ama. Sa bungad pa lang niya sa amin ang sabi niya ay, "Huwag kayong mabibigla." Doon pa lang, may ideya na ako sa nangyari. Kaya ang sagot ko ay, "Hindi magandang biro yung sinasabi mo. Tigilan mo yan kung sino ka man." Kaso ayun nga, at hindi siya nagbibiro. Pasensya na raw, puntahan na lang daw namin si Demi sa punerarya. Ang sigaw ko talaga noon. Nagkagulatan nga kami ng mga kapitbahay. Nagbiyahe kami mula Cavite papuntang Laguna. Nagpa-drive kami sa isang kakilala dahil wala isa man sa pamilya namin ang may lakas para magmaneho. Gulat na gulat kami sa balita. Pero mas nagulat kami pagkakita kay Demi na nasa morgue na nga. Hindi ko maipaliwanag ang sakit para sa isang ama na makita ang anak niyang wala ng buhay. Walang katulad. Ang sabi sa amin ng kaibigan ni Demi na si Toto ay hindi nila alam kung paano sasabihin sa amin ang nangyari. Dahil bago pala mawala si Demi ay comatose siya ng isang araw. Tinawag lang nila kami nung dineklara na siyang patay. Galit na galit kami, pero ibang kwento na yon. Hayaan yung ibahagi ko na lang ang sinasabi ni Toto na nangyari bago namatay si Demi. Meron daw silang dinalang isang pasyente kay ama. Sabi ay ginugulo raw ito ng mambabarang at hirap na sa kalagayan nito. Kaya nagpadala na kay ama doon sa Laguna mula sa Mindoro. Sa umpisa raw ay halos hindi makagulapay yung pasyente na atin na lamang tawaging Imang. Hinang-hina raw ito at naka-wheelchair pa nga. Namamayat at patse-patse ang balat. Yung mga patse raw na yun ay wala noon sa balat ni Imang. Nagsilabasan na lamang noong siya ay binabarang na at napakakatiraw ng mga yon. Ginamot raw yun ni ama at doon na nagsimulang magwala si Imang. Nagpupumiglas at ayaw raw tumingin sa mga mata ni ama. Yung ibang kasamang manggagamot ni ama na mga estudyante raw nito ay tumulong na rin. Doon daw tumawa ng tumawa si Imang at sabi ay mahihina ang mga manggagamot dahil nag-iisa lamang daw siya pero kay rami nang lumalaban sa kanya. Si Demi raw na nanonood lamang sa isang tabi ay kinuha yung kanyang sketchpad at yung lapis. Habang nakatingin kay Imang ay ginuhit daw ni Demi ang itsura ng mambabarang. Napatingin daw si Imang kay Demi at nanlilisik ang mga mata. Sabi raw nito ay pakialamero si Demi. Wag na raw sumausaw sa hindi nito alam ang aking anak. Pero itong si Demi ay tuloy lang sa pagguhit kahit napapansin na ni Toto at ni ama na pinagpapawisan na ito at bumabakat ang mga ugat sa leeg. Sinigawan daw ni Imang si Demi. Sina ama naman ay dinadasalan si Imang at sinasabihan si Toto na harangan o pudiran si Demi. Kaya lang ay bigla na lang daw natumba ang anak ko at nawalan ng malay.
Akala raw niya ay magbabalik din ang kamalayan ni Demi. Kaya pinasok lang nila ito sa kwarto at pinagpahinga. Yung sketchpad daw ni Demi dalawang muka ang naiguhit niya sa sasandaling panahon. Yung isang muka ay kakilala ng pamilya ni Imang na siya raw nagpapabarang. At ang isang guhit naman ng muka ay siya mismong mambabarang. Kaya raw pala pinunterya si Demi dahil ito ang makapagsasabi kung sino ang nagpaparusa kay Imang. Nung mawalan ng malay si Demi at maipakita ni na ama sa pamilya ni Imang ang mga larawang ginuhit niya, ay lalong nagwala si Imang. Pero sa pagkakataong yun ay si Imang na mismo ang nagmamakaawa. Napakahapdi raw ng balat nito at may mga nakita na silang maliliit na ipis at alupihan na nanggagaling sa ilalim ng wheelchair. Nagpatuloy ang gamutan hanggang sa tumigil sa pagwawala si Imang. Si Demi naman daw ay binantayan ng iba pa nilang kasamang manggagamot, pero kahit ano raw ang ipaamoy rito ay hindi ito nagigising. Kaya nagsimula na silang mag-alala. Sinilip daw ni ama ang kamalayan ni Demi at doon niya nalaman na kinakalaban ni Demi yung mambabarang. Ang masaklap ay hindi pa naman ganoon kahusay na manggagamot si Demi, kaya dehado ito sa laban. Pinagtanggol daw ni ama si Demi, kaya lamang ay kinailangan din itong umatras dahil kagagaling din lamang sa panggagamot kay Imang at medyo nanghihina pa. Naisahan daw ito ng mambabarang dahil hindi inasahan ni ama na si Demi naman ang babalikan nito. Akala raw ni ama ay napasuko na nito ang mambabarang, kaya nilubayan si Imang. Binuhos daw tuloy ni ama ang kalakasan nito sa panggagamot kay Imang. Napagod ito ng husto at medyo mahina na nung maisipang silipin ang kamalayan ni Demi. Inutos daw ni ama sa ibang malalakas nitong kakilalang manggagamot at estudyante na silipin si Demi at tulungan laban sa mambabarang. Kaya lang ay nahuli na ang lahat. Noon daw may sisilip sana uli sa kamalayan ni Demi ay nangisay naman ang katawan ng anak ko. Tumirik daw ang mga mata ni Demi. Pagkatapos ay napaihi at napadumi na, kaya sinugod na nila sa ospital. Kaso ay hindi na rin nagtagal. Lumipas lang ang ilang panahon ay diniklara ng patay si Demi. Malamig na nga ang kanyang katawan. Iyakap ng kanyang nanay si Demi nang mapansin nga ng misis ko na unti-unting umiinit ang katawan ng aming anak. Bukod doon ay may narinig daw siyang tunog mula sa dibdib ni Demi. Nung hawakan ko nga ang kamay ni Demi ay mainit na uli ito. Hindi nga nagtagal ay umalo ng dibdib ni Demi. Huminga muli ang aming anak, pero hindi kaagad siya nagkamalay. Nilabas namin siya sa morgue at dinala sa emergency room. Doon na siya tuluyang nagkamalay at napaiyak pa nang makita niyang kumpleto kaming pamilya na naroroon. Isang araw pang na-confine si Demi dahil sa dehydration, pero pagkatapos noon ay inuwi na namin siya sa Cavite. Doon na siya nakapagkwento sa amin kung ano ba ang nangyari sa kanya. Base sa kwento ni Demi ay hindi naman daw niya intensyon talaga na makisali sa panggagamot kay Imang. Sinabihan na raw silang mga baguhan noon ni ama na kapag ang gagamutin nito ay pinarurusahan ng mambabarang o sinasaniban ng kung ano, ay wag daw silang makikialam dahil malayo pa yon sa kanilang aral. Baka raw madamay pa sila at hindi nila kayanin ang kapangyarihan ng kalaban. Kaya lamang daw habang pinapanood niya ang pakikipaglaban ni ama sa mambabarang, parang may bumubulong daw sa kanya na gumuhit. Naririndi daw siya, kaya sinunod niya. Dinikta raw sa kanya ng boses kung ano ang itsura ng kanyang iguguhit, kaya sumunod lang siya. Kusa na raw gumagalaw ang mga kamay niya at wala siyang ibang naririnig kundi ang boses ng nagdidikta sa kanya. May sumali pa raw na boses na ginugulo siya, pero mas nilakasan daw ng nagdidikta sa kanya ng pagguhit ang boses nito, hanggang sa may nagsisigawan na sa kanyang bungo
at doon na siya nawalan ng malay. Nagising daw siya sa isang lugar na sa paliwanag niya ay parang pahapon ang oras at may nagbabadyang ulan ang kulay ng kalangitan. Madilim pero hindi gabi. Ginuhit ni Demi ang itsura ng lugar na napuntahan niya. Para yung lumang bayan na may mga sirang bahay kubo. Maraming tuyong puno at may isang kuweba na maliit ang butas. Mula raw sa kuweba na yon ay may lumabas na isang lalaki. Ginuhit din ni Demi ang lalaking yon. Nung ipakita namin kay ama ang guhit, ay sinabi nito na yun din ang mambabarang na ginuhit ni Demi. Yun din nga raw ang nasilip ni ama na nakalaban sa kamalayan ni Demi. Pagkakita raw kay Demi ng lalaking yun, ay hinabol siya nito ng taga. Siyempre tumakbo raw siya, pero kahit saan siya magpunta ay nahahanap siya ng lalaki. Napag-isip-isip na lang daw niya na kailangan niyang lumaban sa lalaki kaysa takbuhan ito. Kaya naghanap siya ng panghambalos. Yung mga kawayan sa sirang mga kubo ang kinukuha niyang pamalo. Pero nabibitawan din agad niya dahil may mga anay raw na lumalabas sa mga kawayan at pinagkakagat ang kamay niya. Kung hindi anay ay alupihan o kaya ay alakdan ang lumalabas sa mga kawayan. Kaya wala na siyang nagawa kundi tumakbo na lang ng tumakbo. Sabi raw nung lalaki kay Demi ay hindi siya dapat nakikialam sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman. Hindi naman daw niya alam kung ano ang tinutukoy nito dahil sa buong akala niya ay hindi nga siya nakisali sa panggagamot kay Imang. Hindi raw niya alam na ang ginuguhit pala niya ay mukha na ng nagpabarang at ng mambabarang. Sa kakatakbo niya ay napagod na siya at nadapa. May nahawakan daw siyang bato at yun ang pilit niyang inangat para maibato sa lalaki. Pagtaas niya ng bato ay may mga naglitawan na naman na mga alupihan at alakdan. Nakagat siya ng isa sa braso. Pinagpag daw niya yon bago tuluyang binato doon sa lalaki ang madampot niyang bato. Tumama sa sikmura noong lalaki yung bato at ininda nito yon. Napahawak sa tiyan nito ang lalaki kaya sinamantala yon ni Demi para maagaw ang bolo na hawak nito. Tsaka niya ito pinagtataga sa likod. Pero laking gulat daw niya dahil para siyang tumataga ng goma. Tumatalbog lang daw yung mga taga niya. Pinagtawanan siya ng lalaki. Kitang-kita daw niya na may lumabas na malaking bubuyog mula sa tenga nito bago yun hinuli at binato sa kanya. Habang nasa ere daw yung bubuyog ay dumami yun at nung makalapit sa kanya ay pinagtutusok siya. Sigaw raw siya ng sigaw dahil wala siyang mataguan. Buong katawan niya ay pinapak ng mga bubuyog at para na raw siyang mamamatay sa labis na sakit. Kinutsa pa raw siya ng lalaki pero maya-maya ay natigil din sa pag-atake sa kanya ang mga bubuyog. Nakita raw niya si ama na siyang nakikipaglaban sa lalaki. Hawak na uli ng lalaki ang bolo nito habang si ama ay isang balisong lamang ang gamit. Nagkaroon daw ng pagkakataon si Demi na makatakbo habang naglalaban ng lalaki at si ama. Kaya lamang ay hindi niya mahanap ang daan palabas ng lugar na kinaroroonan niya. Tumahimik daw ang paligid at nang magpalinga-linga siya ay kaharap na niya muli ang lalaki. Wala na si ama kaya napaiyak siya sa pag-aakalang napatay na nito si ama. May dinukot daw mula sa bibig nito ang lalaki. Napasigaw si Demi dahil yung buong kamao raw hanggang sa siko ng lalaki ay lumusot sa bibig nito. Isang malaking itim na gagamba naman daw ang nilabas nito. May maliliit na gagamba na gumagapang pa sa kamay nito na puno ng malagkit na laway. Dahil naalala niya na hinagis nito sa kanya ang bubuyog na galing sa tenga nito, ay tumakbo agad palayo si Demi. Alam niyang ihahagis din ng lalaki sa kanya ang mga gagamba. Dama pa rin daw niya ang sakit ng panunusok sa kanya ng mga bubuyog. Kaya alam niyang lalo siyang masasaktan kapag gagamba naman ang kumagat sa kanya. Baka raw ikamatay na niya. Doon pa lamang nakaisip na manalangin si Demi.
Nagdasal siya ng sumasampalataya. Pagkatapos ay umusal ng sarili niyang panalangin para siya ay makaligtas. Dinig daw niya ang boses ng lalaki na pinagtatawanan siya at kinukutya. Sabi raw noon ay doon na siya mamamatay. Magiging aral daw ang kapalaran niya para sa iba pang manggagamot na kapag sinabihang huwag makialam ay huwag makialam. Sa kakatakbo niya ay narating niya muli ang kuweba kung saan lumabas yung lalaki. Naisip niya na naroon ang labasan kaya pumasok siya roon. Bigla raw sumigaw yung lalaki ng pagalit. Minura siya at ang sabi ay matuto na siyang huwag makialam. Nakita pa niya ito na tumatakbo pahabol sa kanya. Hinila pa raw ng lalaki ang kanyang mga paa at pinakagat pa siya sa kung ano-anong insekto. Pero hindi siya nagpatinag dahil natunugan niya na labasan na nga yung dinaanan niya. Pinagsisipa daw niya yung lalaki at kumapit siya sa isang matatag na bagay na nahawakan niya sa loob ng masikip na kuweba. Hinila niya ang sarili at bigla na lang daw siyang nahulog sa isang pagkalalim-lalim na hukay. Pero imbis na mataranta ay nakadama raw siya ng kapayapaan hanggang sa makatulog. Nung magising siya ay kami na nga ang una niyang nakita. Kaya daw siya naiiyak ay akala niya raw ay hindi na niya kami makikita bago siya mamatay. Walang kaalam-alam si Demi na namatay na nga siya. Kaya kaming buong pamilya ay nakabantay sa kanya. Dahil sa nangyari kay Demi ay hinanting daw ni na ama ang mambabarang na nagparanas sa kanya ng kabilang buhay. Dahil sa sketch niya ay madali itong nahanap ni na ama. Nakipagtulungan din sina Imang na napagaling ni ama. Dahil natukoy nga kung sino ang nagpaparusa sa kanya. Sabi ni Imang ay isa palang manliligaw ang nagpabarang sa kanya. Tomboy daw yon na nagngangalang Mon. Binasted ni Imang dahil ayaw daw makipagrelasyon sa kapwa babae. Nainsulto daw si Mon kaya pinabarang si Imang. Doon nga sa lalaki na nainkwentro ni Demi. Nung matukoy nga ni na Imang na si Mon ang nagpapabarang sa kanya, ay pinuntahan nila ito sa pamamahay niya kasama si Amang. Tinatanggi pa daw ni Mon ang pambabarang kay Imang, pero nung may dasalin si ama na patungkol sa nambabarang kay Imang, bigla na lamang napaluhod si Mon at dumaing na masakit ang tiyan. Sabi raw ni ama ay kung hindi siya ang nagpabarang kay Imang, bakit apektado siya ng pamarusa laban sa mambabarang? Umiyak na raw ito at saka umamin. Doon nga naliwanagan sina Imang sa dahilan nito at tinukoy pati ang mambabarang na si Lope, yung lalaki na may hawak na bolo na nagpahirap din kay Demi. Nang magharap sina ama at Lope, ay napansin daw ni ama na tadtad ng pasa ang muka ni Lope. Yun daw ay gawa ng mga sipa ni Demi. Ang aktual na katawan daw kasi ni Lope ay yung nasa mundong yun, kaya yun ang mas mahina. At kaya walang bakas ng mga kagat ng insekto si Demi ay dahil espiritu lang niya ang nasa mundo ni Lope. May mga anting-anting daw na gamit si Lope laban sa mga sumisilip na may dalang armas kagaya ni ama. Pero yung pisikal na pag-atake ni Demi ay walang katumbas na anting-anting, kaya nagkapasa-pasa ang mukha nito dahil sa paninipa. Akala raw ni ama na hindi lalaban ng sabayan si Lope sa mundo nating mga mortal, kaya doon sila nagharap sa mundo ni Lope. Si Lope ay nasa Mindoro, samantalang si ama ay nasa Laguna. Ang sabi ni Toto, sila raw ang nagbabantay sa katawan ni ama habang nasa mundo ito ni Lope. Mahirap nang ikwento ang mga nangyari sa pagitan nila dahil tagisan na yon ng lakas ng isang mambabarang at isang albularyong maraming galing. Basta ayon kay Toto, napasuko ni ama si Lope sa kabila ng bentahe nito dahil naroon sila sa kanyang teritoryo. Nangangahulugan na mas malakas si ama kaysa kay Lope. Sadyang naunahan lang siya nito noon kaya nadisgrasya si Demi. Pero bukod sa pakikipaglabang espiritual kung tawagin ni na Demi, ay may ginawa rin di umano ang ilang kakilala ni ama kay Lope.
Ang muling pagkabuhay ni Demi ay nagdulot ng ibayo pa niyang kagustuhan na matuto ng lihim na karunungan. Nung makarecover ang anak namin sa nangyari sa kanya, ay sinabi niyang gusto niyang bumalik sa Laguna para matuto kay ama. Sa pagkakataong yon ay tinutulan na namin ng misis ko ang desisyon niya. Natatakot na kami sa mga maaari pang mangyari sa kanya. Gayong nasampulan na siya kahit hindi pa naman siya totoong magaling na albularyo. Kaya lang kami nakumbinsi ni Demi na magpapaturo muli kay ama ay nung mangako siya na hindi na siya makikisali sa panggagamot, kundi gusto lang niyang matuto para sa pansariling kaalaman. Natatakot din naman siya na maulit muli ang insidente kay Lope. Tinupad naman ni Demi ang pangako niya. Sa katunayan ay nagbalik eskwela pa siya. Kaya lang ay tumigil din dahil ayaw na raw niyang mag-aral. Nakapagtrabaho naman siya. Ang iilan na nakakaalam na may alam siya sa panggagamot ay paminsan-minsan na nagpapatulong sa kanya. Minsan na lang din siyang magpunta kila ama. Hanggang sa unti-unti na ring maputol ang komunikasyon nila. Pumanaw si ama noong 2015. Maraming iniwan na mga gamit si ama kay Demi na napakinabangan din naman niya hanggang sa bawian siya ng buhay noong 2021. Yung mga gamit ni Demi at ama ay binigay na lang namin kay Toto. Hindi sa hindi namin pinahahalagahan ang mga yon, kundi hindi lang namin alam kung paano ang tamang pangangalaga sa mga yon. Kung minsan ay naiisip ko pa rin na nandito pa kaya sa piling namin si Demi kung hindi siya nag-aral ng lihim na karunungan. Bagamat sinasabing aneurysm ang kanyang kinamatay ay napapaisip pa rin ako paminsan-minsan. Lalo na nga at may humahabol pa sa bangkay niya kahit noong abo na lang siya. Magandang araw po, Pinoy Creepypasta. Ang pangalan ko po ay Alvin. May babahagi lang po sana akong kwento na nasaksihan naming naganap sa isa kong tiyuhin, si Chong Augusto o Chong Ogie kung tawagin namin. Sir Neb, ipagpauna ko na po sa inyo na si Chong Ogie ay hindi kasing kwela ng komedyante na kapangalan niya. Sa totoo lang po ay medyo magaspang ang ugali niya. Hindi naman sa sinisiraan ko yung yumao dahil alam ko naman na masama ang ganoon. Pero sa yun talaga ang ugali ni Chong Ogie. Natatandaan ko pa noong elementary ako ay nagkaroon siya ng kasong pagpatay sa isa nilang kapitbahay. Wala na lang nangyari sa kaso dahil binayaran ni na lolo ang pamilya nung napatay niya. Kaya lang ang nangyari noon ay iniwan siya ng kanyang asawa kasama yung dalawa nilang anak. Sa pagkakaalam ko pa nga ay hinanap ni Chong Ogie yung pamilya niya. Nahanap naman niya pero ayaw nang sumama sa kanya ng mga ito. Ang lala nga kasi noon daw ayaw sumama ni na Chang Nene at mga pinsan ko ay ginulpi niya si Chang Nene. Kinaladkad daw, hila-hila sa buhok habang nakalupasay ang Chang sa lupa. Inawat lang daw ng mga kapitbahay ang Chong. Kaya sa mga yun naman nabunto ng galit niya. Ang nangyari tuloy ay napabarangay siya dahil nagbanta siya na pagtatagain yung mga umaawat sa kanya. Noon ay pinagbawalan si Chong Ogie na tumapak sa barangay ni na Chang Nene dahil oras na makita raw siya roon ay pulis na ang dadampot sa kanya. Nakakulong si Chong Ogie sa isang kwarto roon sa barangay hall nang sunduin siya ni na lolo. Iyak nga raw ng iyak si lola dahil sa kahihiyan at sa takot na rin kay Chong. At hindi na rin niya nakita pa ang mga pinsan ko. Nagkikita-kita lang sila noong mahina na si Chong Ogie. Nagkalakas lang ng loob si na Chang na lapitan siya noong sigurado silang hindi na ito makakapanakit. Sir Neb, noong kalakasan ni Chong Ogie, bago pa siya makapatay ay talagang basagulero na siya at may kalukuhan sa katawan. Sa katunayan nga ay pinikot lang niya si Chang. Pero ibang kwento na yon. Nung iwan nga siya ni Chang ay lalong lumala si Chong Ogie. Ilang beses na halos atakihin sa puso si lolo dahil sa konsumisyon. Kahit kasi walang pineperwisyong ibang tao si Chong, ay mismong pamilya naman niya ang ginugulo niya. Kagaya ni lola na masyadong relihiyosa.
Tuwing alas 6 ng gabi ay nagnonovena si Lola. Minsan ay pumunta raw si Chong sa bahay ni Lolo at nadatnan niya si Lola na nagnonovena. Narinig daw ni Chong na pinagdarasal siya ni Lola. Nagalit daw ang Chong dahil ayaw daw nito na pinapanalangin siya ni Lola. Wala naman daw kwenta ang panalangin dahil walang Diyos. Sabi pa raw ni Chong noon ay kung tunay ang Diyos, bakit daw hinayaan niya na mapatay ni Chong ang kapitbahay niya noon? Narinig daw yon ni Lolo kaya nakagalitan niya ang Chong. At ang sabi ay kung hindi nga totoo ang Diyos ay bakit nasa laya pa rin siya at naabsuelto sa kaso. Nagalit pa raw si Chong at hinablot yung Mama Mary kung saan nagdarasal si Lola. Tinaas nito yon at binasag sa harapan ni na Lolo. Ang lakas daw ng sigawan noon sa bahay kaya naalarma yung mga kapitbahay. Nung magpuntahan yung mga kapitbahay nila Lola sa bahay nila ay pinaalis na si Chong Ogie, habang si Lolo naman ay kalong na ni Lola. Sapuna ni Lolo yung dibdib niya at galit na nakatingin kay Chong. Sinaklolohan ng mga kapitbahay sina Lolo at Lola. Naagapan naman si Lolo at hindi na siya kinailangan isugod pa sa ospital. Pinagpahinga na lang siya at tinawag ng mga kapitbahay sina Chang Angge na anak nila Lolo na pinakamalapit ang bahay sa kanila. Ang sabi ni Chang Angge, sinabi raw ni Lolo na hindi na si Chong Ogie ang kanyang nakikita kundi ibang tao na. May maliliit pero maraming sungay sa ulo. Dahil sa sinabi raw ni Lolo na maliliit na sungay na nakikita niya sa ulo ni Chong, ay nabansagan ng Chong na demonyito. Imbis na ma-offend ay tinatawanan lang ni Chong ang bansag sa kanya ng mga tao. Ang sabi raw ng Chong ay mas totoo pa nga raw siya kaysa sa Diyos. Ang Diyos daw ay walang katibayan na makapagpapatotoo, samantalang ang demonyo ay siya mismo ang makakapagpatunay. Dahil siya mismo yon. Ewan ko ba kay Chong Ogie, proud pa na maikumpara sa masasama. At dahil nga sa ganyang asal niya ay wala siyang nakuhang trabaho. Eto naman sina Lolo at Lola, hindi rin namin maintindihan. Hindi naman nila kinukonsinti ang mga kagaguhan ni Chong. Pero kasi sa tuwinang mahuhuli siya ng barangay ay kinukuha pa rin nila at inaareglo ang sala niya para hindi siya tuluyang madampot ng mga pulis. Ang madalas kasing kasalanan ng Chong ay pangungutong. Magbabanta siya kung kani-kanino, nagugulpihin daw niya kapag hindi siya binigyan ng pera. Ang ginagawa tuloy nila Lola ay sila na mismo ang nagbibigay ng pera sa Chong para hindi na ito manggulo. Pero isang beses ay nakaharap ni Chong ang katapat niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Mar. Si Mar ay ilang beses na raw kinutungan ni Chong Ogie at sa sumunod na pangungutong sa kanya ng Chong ay naghanda na siya. Hindi ko alam ang buong pangyayari, pero ang sabi nila Papa, binigay naman daw ni Mar ang hinihinging pera ng Chong. Pero pagtalikod niya ay hinataw siya ni Mar ng kahoy sa ulo. Natulala raw ang Chong at hindi nakabangon mula sa pagkakadapa. Wala raw gustong tumulong dito kung hindi pa nagmakaawa sina Lolo na ihatid ito sa ospital. Napuruhan daw ang balakang ng Chong at nabaldado. Mula noon ay naging bedridden na siya at naging alagain pa nila Lolo. Hindi sila nagsampa ng kaso kay Mar kasi kasalanan din naman ng Chong ang nangyari. Pasakit ang tawag ni Chang Angge kay Chong Ogie. Kahit baldado na siya ay nagagawa pa rin niyang makipagtalo kina Lolo at Lola. Naiinis na nga sila Papa noon kasi mahal pa rin nila Lolo yung anak nilang yun kahit puro kahihiyan na lang daw ang dala. Sir Neb, mula sa pagiging bedridden ay nakarecover pa si Chong. Naigalaw niya yung pang-itaas niyang katawan pero hindi na yung pang-ibaba. Hindi siya pinatherapy para hindi na nga makapamerwisyo. Pero ganoon yata kalakas ang willpower niya na nagawa niyang makarecover ng nag-iisa. Nagbanta pa siya na kapag nakalakad siyang muli ay babalikan niya si Mar. Kaya lang ay hindi na nga nakalakad pang muli si Chong Ogie.
Naka-wheelchair na lang siya at nakakakilos naman sa bahay kahit papano. Pero hindi na nga makalabas dahil hindi na siya kinatatakutan kagaya ng dati. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin talaga nawawala yung angas ng tiyong. Walang kaalam-alam sina lola na may iniinda na palang karamdaman ng tiyong. Nalaman lang nila nang bigla itong bumagsak habang nakaupo sa wheelchair. Nung dalhin nila sa ospital ay nalaman na may cancer pala siya sa buto at may katagalan na yon. At dahil may katandaan na rin sina lolo at lola ay hindi na nila maaalagaan ng husto ang tiyong. Sa kung anong dahilan ay si Papa ang nag-volunteer na mag-alaga sa kanya. Nung sa bahay na namin naninirahan si Chong ay nalaman namin na takot pala siya kay Papa. Hindi siya makaporma at makapag-angas kay Papa dahil nagsusuntukan daw pala sila noon at laging talo ang Chong kay Papa. Kaya kahit papano ay mabait siya sa amin. May ilang buwan na ring nakikisama sa amin si Chong Ogie nung may mangyaring kababalaghan sa amin. Kausap ko sa cellphone yung nililigawan ko noon. Nasa labas lang ako ng bahay kasi tulog na sina mama at baka marinig pa nila akong nakikipagbulahan. Nung bigla ay parang may bumunggo sa akin pero wala naman akong nakitang tao. Paglingon ko sa likod ay nakakita ako ng isang anino na tumatakbo. Sisitayin ko sana pero natameme na lang ako dahil hindi lang isa o dalawa kundi napakarami ng mga anino na tumatakbo paikot sa bahay namin. Kinilabutan ako dahil umaakyat sila sa mga pader pagkatapos ay bigla ring mawawala. Pero ang dami talaga nila at kung saan-saan nagmumula. Ang lakas ng tibok ng puso ko noon at hindi ko na naunawaan kung ano ang sinasabi ko sa kausap ko sa telepono kasi nga nablangko talaga ako. Nung may bumunggo uli sa likod ko ay doon na ako nagtatakbo papasok sa bahay. Hindi ko alam kung paano ko na-end yung tawag. Basta dumiretso ako sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako kahit pinagpapawisan ako sa loob ng kumot. Nagising na lang ako dahil may nagsisisigaw. Halos mapasigaw rin ako pagkagising ko kasi parang sariwa pa yata sa isip ko noon yung mga aninong nakita ko. Kinalma ko muna yung sarili ko at nag-isip kung lalabas ba ako para alamin kung bakit may sumigaw. Feeling ko kasi noon ay nakita na rin ni na Papa yung mga anino at natakot din sila. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo lang sa kama hanggang sa unti-unti rin na napaglabanan ko yata yung takot kasi lumabas din ako ng kwarto. Naririnig ko sina Mama at Papa na parang nag-aalala ang mga boses. Medyo nag-alala rin ako kaya hinanap ko sila. Akala ko nasa kwarto nila. Tapos yun pala, nasa kwarto sila ni Chong Ogie. Naroon na rin yung dalawa ko pang kapatid na nagising din sa sigaw. Si Chong Ogie raw pala yung sumigaw. Nakaupo sa papag si Chong Ogie. Sabi ni Papa ay nadatnan daw nila ito na nakahandu sa isa sahig at parang nalulunod. Dilat na dilat daw yung mga mata ng Chong. Nakakapangilabot nga raw dahil halata sa mukha niya na meron siyang kinatatakutan. Buong buhay daw kasi nila Papa ay hindi pa niya nakitaan ng takot ang Chong Ogie. Kahit daw sa kanya ay hindi ganoong klase ng ekspresyon ng muka ang binibigay nito kapag sinasaway niya o ginugulpe. Kung ano man daw ang nakita o napanaginipan ng Chong ay paniguradong mas nakakatakot yun kaysa sa mga bagay na nagawa niya. Nahulog pa nga raw kasi ito sa papag niya. Parang nagkaroon ng pagpapambuno. Pawis na pawis ang Chong at pinapalitan na siya ng damit ni Papa noong pumasok ako sa kwarto niya. Yung damit niya na hinubad ay nasa sahig na lang at para yung binuhusa ng tubig dahil talagang naglalawa sa paligid noon. Nagtanong pa ako kina Papa kung bakit nakatambak lang yun doon imbis na ilagay sa banyo para mababaran na. Pero yung dalawang kapatid ko ang sumagot.
sobrang init daw ng damit na yon. Parang bagong kulo yung pawis niya dahil umuusok pa raw ito. Sabi nga nila mama ay umuusok daw si Chong Ogi nung mapasukan nila sa kwarto. Kaya takot na takot sila. Akala raw kasi nila ay nasusunog ito. Nagkandapaso pa raw si Papa nang buhatin niya ang Chong. Pagkasabi noon ni mama ay humagulgol ng iyak ang Chong. At sa gulat namin ay bigla siyang nag-antanda. Nanginginig pa yung mga kamay niya habang nagsa-sign of the cross. Napatulala na lang kami kasi bigla siyang nagdasal at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan niya. Inisa-isa talaga niya. Ang dami niyang binanggit na pangalan at mga atraso niya sa mga taong yun. Lahat inihingi niya ng tawad habang mahigpit na magkalapat ang mga kamay niya. Hindi pa siya nasihan at inudyukan niya kami na magdasal din. Ipagdasal daw namin siya at ihingi ng tawad sa Diyos. Tulungan daw namin siya na maabsuelto sa mga kasalanan niya. Noong mga sandali na yon ay sobrang kilabot ang nararamdaman ko. Hindi ko mapigilang magtanong sa Chong kung bakit, ano ba kako ang nangyari. Si Papa naman ay sige tanong din kung ano raw ba ang nakita o napanaginipan ng Chong para mapraning siya ng husto. Sabi ng Chong ay hindi raw siya napapraning. Totoong totoo raw ang nangyari sa kanya at mga nakita niya. Kailangan daw niyang manalangin ng husto para hindi na siya balikan ng mga sumundo sa kanya at dalhin siyang muli sa pinanggalingan niya. Siyempre lalo kaming naguluhan, lalo akong kinilabutan at gusto ko na nga sanang iwan si Chong dahil natatakot na ako sa mga pinagsasabi niya. Kaso medyo tsismoso tayo kaya tanong pa rin ako ng tanong kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Sabi ni Mama, kung hindi ipapaliwanag ng Chong sa amin ang nakita niya, ay hindi namin alam kung paano siya matutulungan. At doon na nga nagkwento si Chong Ogi sa nakita at naranasan niya. Patulog na raw siya nang makakita siya ng anino na lumusot sa siwang ng bintana. Tinignan pa raw niya kung ano yon, pero bigla raw dumami ang mga anino at hinila siya. Nagpupumiglas daw siya pero nakita na lang niya na nakahimlay ang katawan niya sa papag. Wala na raw siyang malay pero siya mismo ay hinihila ng mga anino. Nagsisigaw pa raw siya pero walang nakarinig sa kanya. Nakita pa nga raw niya ako na tumatakbo papasok sa kwarto ko pero hindi ko pinansin ang mga sigaw niya hanggang sa nilamon na ng dilim ang paningin niya. Base po sa naaalala ko na sinabi ng Chong, ang mga sumusunod na eksena rito, ewan ko kung isang masamang panaginip ang lahat o talagang nakarating sa kabilang buhay ang Chong Ogi. Doon daw siya inihagis ng mga anino na humila sa kanya. Madilim daw ang lugar na pinagdalhan sa kanya. Yung klase ng dilim na parang may paparating na bagyo. Malakas daw ang hangin at mabilis ang galaw ng mga ulap. Sa gulat daw ng Chong ay nakakalakad siyang muli. Nakatayo nga raw siya at nakapagtago sa loob ng uka ng isang puno. Nagtago raw siya dahil ang dami niyang nakitang itim na anino na lumilipad at naglalakad. Pero sa loob daw ng uka sa puno ay may narinig siyang boses. Kinakamusta siya. Hindi nakikita ng Chong ang nangangamusta kaya hindi kaagad siya sumagot. Pero bigla noong sinabi na, "Hoy Augusto! Kamusta ka na kako?" Doon lang daw nagsalita ang Chong dahil kilala siya ng boses. Tinanong niya kung sino ito at kung nasaan sila, kung paano siya makakauwi sa bahay namin. Tumawa lang daw yung boses at ang sabi ay patay na ang Chong. Nasa gitna raw siya ng langit at impyerno. Pero sigurado na sa impyerno raw siya mapupunta. Sa gulat daw ng Chong sa sinabi ng boses, ay napilitan siyang lumabas mula sa uka. Pero lalo lang lumakas ang boses at ang sabi ay ito raw ang gagabay sa kanya
papunta sa impyerno. Hinintay raw talaga siya nito para sabay na silang tumawid sa apoy. Kahit na umurong ang tapang dahil sa mga nalaman, ay naglakas loob pa rin ang Chong na hamunin yung boses na magpakita sa kanya. Tumawa ulit yung boses at biglang may lumitaw na lalaki sa harapan ng Chong. Doon daw siya tuluyang nasindak dahil ang kaharap niya ay walang iba kundi yung kapitbahay na pinatay niya ilang taon na ang nakakaraan. Biyak daw ang muka at balikat nito dahil sa bahaging yun niya napuruhan ng taga na dahilan ng pagkamatay nito. Sabi raw noon ay napakatagal na panahon na siya nitong hinihintay. Sa impyerno raw, doon nila ipagpapatuloy ang away nila dahil doon daw ay hindi na sila mamamatay kahit gaano pa kabrutal ang tagaan nila. Bigla raw siyang dinakma nito sa braso at hinila. Ang lakas daw nito at wala siyang magawa kundi magpatianod na lang. Pilit na inaalis ng Chong ang pagkakahawak sa kanya ng patay niyang kapitbahay, pero ang tigas at ang lamig daw ng kamay nito. Hanggang sa makita niya na malapit na sila sa isang jeep na may mga nakasakay na tulalang tao. Habang papalapit sa jeep ay nararamdaman daw ng Chong na sobrang init nun. Napilit siyang mapasakay ng kapitbahay niya dahil pinagtulakan siya nito. Napapaso raw siya sa loob ng jeep at parang dumikit na ang balat niya sa upuan noon, kaya sigaw siya ng sigaw. Saglit lang naman daw siyang nakasakay roon. Pagkatapos ay hinila rin siya pababa ng kapitbahay niya at doon ay nakita ang pinaniniwalaan niyang impyerno. Marami raw tao na nagsisidaing at nagmamakaawa. Wala raw apoy pero sobrang init ng singaw ng hangin. Hindi raw makahinga ang Chong dahil ultimo baga niya ay napapaso sa nilalanghap niyang hangin. Tatakbo raw sana siya nung biglang may humampas sa balikat niya. Napasigaw ang Chong dahil lumaylay ang kaliwa niyang braso na kagaya ng sa kapitbahay niya. Hindi pa raw siya nakakabawi ay mukha naman niya ang hinampas. Grabing kirot daw ang kanyang naramdaman. Nalaman na lang niya na ang nararanasan pala niya ay ang naranasan ng kapitbahay niya sa kanyang mga kamay. At ang malala ay paulit-ulit niya yung nararanasan. Naghihilom daw muli ang kanyang mga sugat para lang muli siyang tagain sa balikat at muka at maramdaman ang grabing sakit noon. Takbo raw siya ng takbo para makatakas pero wala siyang masuotan. Kahit pagsiksik siya sa ilalim ng bato ay nararamdaman niya ang pagtaga sa kanyang balikat at muka. Hindi na nga mabilang kung ilang beses siyang pinagtataga. Basta bawat taga raw sa kanya ay pasakit ng pasakit, kaya nagpilit siyang makatakas sa kinaroroonan niya. Hanggang sa nakita raw niyang muli ang mga anino. Tumakbo raw siya pasugod sa mga yon. At nung makahawak siya sa isa, ay nagisnan na lang niyang muli ang kanyang sarili sa kwarto niya sa bahay. Nakatihaya na raw siya sa sahig at umuusok. Akala raw niya ay nasusunog siya, kaya siya nagsisigaw hanggang sa dumating sina mama at papa. Sir Neb, oo nga't mahina na sina lolo at lola nung mga panahon na maranasan yon ng Chong. Pero bumisita pa rin sila kay Chong Ogi matapos nilang malaman ang nangyari. Naniniwala si lola na namatay nga ang Chong pero nakabalik lang ulit. Ayon kay lola ay may mission pa ang Chong kaya hinayaan siyang mabuhay muli. Magmula noon ay halos araw-araw nang bumibisita sina lolo at lola sa amin. Hinahatid sila ng Tiang Angge at nagro-rosaryo sila nila Chong Ogi habang paulit-ulit na humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan niya. Tanda ko noon na nagpunta pa sila sa pamilya ng kapitbahay ng Chong na pinatay niya at humingi siya ng tawad sa asawa nito. Galit pa rin daw yung babae sa Chong pero pinatawad naman daw siya nito. Hindi na lang daw niya binanggit na ang sabi ng kapitbahay niya ay sa impyerno ito magpupunta. Naging palasimba rin noon si Chong Ogi. Kahit siya lang mag-isa ay nagtsatsaga siyang pagulungin yung wheelchair niya.
makarating lang sa simbahan. Nakiusap siya kay Tiyang Nene na makita niyang muli ang mga ito at pumayag naman sila ng mga pinsan ko dahil nalaman nga ang malaking pagbabago sa Chong. Tungkol naman doon sa mga anino, nabanggit ko rin kina Papa na nakita ko yung mga yon nung gabing may mangyari kay Chong. Natakot sina Papa para sa akin dahil baka raw pati ako ay hilahin ng mga yon kagaya ng ginawa sa Chong. Napaisip din nga ako roon dahil tandang-tanda ko na solid ang pagkakabunggo nila sa akin. 2 ulit pa nga, kaya sigurado akong totoo sila at totoong nahawakan at nahila nila ang Chong. Pero siguro ay wala talaga silang pakialam sa akin dahil dinaanan lang nila ako at ang punteriya talaga nila ay ang Chong. Dahil sa mga anino na yon ay naging madasalin kaming lahat sa bahay. Masasabi kong nilapit kami ng mga yon sa Diyos. 2 linggo rin yata ang nagdaan pagkatapos bisitahin ng mga anino ang Chong ay muli kong nakita ang mga ito. Maaga pa noon, nagtapon lang ako ng balat ng chichirya sa labas nang makita ko na naman yung mga nagtatakbuhang anino sa paligid ng bahay. Yung takot na naramdaman ko noon, hindi na para sa sarili ko, kundi para kay Chong Ogi. Dali-dali akong tumakbo papunta sa kwarto niya. Nakita ko siyang nagbabasa ng Biblia habang nakaupo pa rin sa wheelchair. Tinanong niya ako kung anong kailangan ko at sinabi kong nakita ko ulit ang mga anino. Sumilip lang saglit ang Chong sa bintana. Pagkatapos ay sinarahan na yon. Ngumiti lang siya at ang sabi ay hindi raw siya natatakot sa mga yon. Hindi raw siya mahihila ng mga anino sa impyerno. Natatangahan ako sa sarili ko dahil nakampante ako sa sagot niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko naisip na may iba pala yung kahulugan. Hinayaan ko lang si Chong Ogi ng gabing yon. Ni hindi ko sinabi kina Papa ang nakita ko at natulog lang ako ng mahimbing. Kinaumagahan ay ginising ako ni Mama. Tahimik ang buong bahay at malungkot ang itsura niya kahit hindi naman siya umiiyak. Ang sabi ni Mama, nung magising daw sila ni Papa ay nakita nilang nakabukas ang kwarto ng Chong. Nakaupo siya sa wheelchair at nakayuko habang nasa kandungan ng kanyang Biblia. Hawak naman niya sa kanang kamay ang rosaryo ni Lola. Wala na si Chong Ogi. Payapa ang itsura niya pero may luha sa mga mata. Doon ko lang na-realize na dapat ay hindi ko iniwang mag-isa ang Chong. Napaiyak ako at sinisi ang sarili ko dahil sa nangyari. Pero ang sabi nila Lola ay mapayapa nga ang mukha ng Chong. Mukhang hindi naman daw ito nahirapan sa pagtawid. Kahit pa nga ang sabi ng iba ay masakit mamatay sa bone cancer. Yung mga huling sinabi raw sa akin ng Chong ay nangangahulugan na hindi na ito natatakot sa mga anino. Hindi na siya natatakot na mamatay dahil kalaunan ay nakilala rin niya ang Diyos at nakahingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Maaari daw na kaya niya nasabi na hindi na siya mahihila sa impyerno ng mga anino ay dahil alam niyang hindi na siya doon mapupunta kapag namatay siya. Magwawalong taon nang wala si Chong Ogi sa October. Taon-taon ay pinagpapadasal namin siya at sina lolo at lola na magkasunod din na namatay. Sabi ng mga albularyo ay payapa na sila sa kabilang buhay. Sana lang Sir Neb ay ganoon nga ang nangyari. Ako po si Baron, taga Nueva Ecija. Sana lahat ng nakikinig ngayon ay nasa maayos na kalagayan tulad ko. Maraming kababalaghan na po ang nangyari sa buhay ko. Mula pa man nung 7 taong gulang pa lang ako. Hindi ko po alam kung third eye ang tawag doon kasi hindi naman ako nakakakita ng mga multo at iba pang elementong hindi nakikita ng karaniwan. Ang nakikita ko lang at nakakausap pa ay isang anghel at isang santo. Hindi ko naman hinihiling na paniwalaan nyo ang kwento ko. Basta gusto ko lang din na maibahagi sa inyo.
Ang nanay ko po kasi ay medyo nalilibang noon sa pagtotong its. Ang tatay ko naman ay madalas maaya ng mga kumpare niya sa inuman. Kahit ganoon ang mga magulang ko ay sinisiguro naman nila na may pagkain sa mesa. Pero dahil may kanya-kanya nga silang pinagkakaabalahan bukod sa pagtatrabaho nila sa palayan, kaya siguro nagkaroon ako ng sariling mundo. Unang beses kong narinig ang boses ng Santo Niño namin sa bahay ay nung naglalaro akong mag-isa ng maliit na robot ko. Tumatawa akong mag-isa nun. Bigla ko na lang narinig na may ibang sumasabay sa tawa ko. Maliit na boses. At nung mapalingon ako kay Santo Niño ay nanlaki yung mga mata ko dahil nakita ko na sa kanya pala nang gagaling yung mga parang tumatawang boses na narinig ko. Sabi niya, wag daw akong matakot. Nung una syempre natakot ako. Pero katagalan ay unti-unti na akong nasasanay. Tapos isang beses naman, gabi na yon, nakahiga na ako sa papag namin pero hindi ako makatulog. Pabiling-biling ako ng higa. Natatakot ako kasi parehong wala pa sila nanay at tatay. Maya-maya ay nakarinig ako ng mahina pero napakagandang tinig na umaawit. Pagtingin ko sa bandang uluhan ko ay nakakita ako ng isang maputing babae na may pakpak. Babangon sana ako pero bigla akong nakaramdam ng pagkaantok. Siguro dahil sa pag-awit niya. Hanggang sa unti-unting nanlabo ang paningin ko sa sobrang antok at tuluyan na nga akong nakatulog. Nung magising ako kinabukasan ay ang gaan ng pakiramdam ko. Daig ko pa yung pinaghele sa sobrang sarap ng pagtulog ko. Sinabi ko yun kila nanay at tatay habang nag-aalmusal kami. Kaso pareho naman silang hindi naniwala. Sabi ng nanay panaginip ko lang daw yun. Pati yung Santo Niño. Sabi naman ng tatay kung ano-ano daw kasi ang pinapanood ko sa TV ng kapitbahay namin. Kaya kung ano-ano raw ang nai-imagine ko. Pero kahit ano pa ang sabihin nila, alam ko sa sarili ko na hindi ako nananaginip lang. Lalo na at hindi lang naman isang beses nangyari yun, kundi na ulit pa ng maraming beses. Wala namang naniwala sa akin kaya hinayaan ko na lang din. Sinarili ko na lang ang tungkol sa kababalaghang yon sa buhay ko. Habang lumalaki ako ay dumadalang na rin yung pagpapakita sa akin ng anghel at gayon din yung pagkausap sa akin ng Santo Niño. Hanggang nung mag-high school na nga ako ay tuluyan na silang hindi nagparamdam. Nalungkot ako nun kasi wala naman akong kaibigan. Pero mabuti na lang din at naging busy na ako sa mga activities namin nung high school. Kaya nagawa kong makalimutan yung mga kababalaghan sa buhay ko. Sa panaginip ko naman ang madalas kong makita ay mga demonyo. Hindi ko alam kung bakit. Basta lagi ko silang napapanaginipan na siyang nakikipag-usap sa akin. Kaya pag ganoon hanggang paggising ko takot na takot ako. Nung matapos ako ng high school, doon ko naranasan yung pinakamalaking kababalaghan sa buhay ko. Hindi na ako makakatuloy ng kolehiyo nun kasi kapos na ng pampaaral sa akin sila nanay at tatay. Okay na raw yun. At least nakatapos ako ng high school. Yung ibang araw hanggang elementary lang. Pero may pangarap ako kaya ang ginawa ko nagtinda ako ng mga kakanin na hinahango ko lang sa kapitbahay din namin. Tapos nilalako ko hanggang sa kabilang bayan. Ang goal ko ay makaipon ako ng pantuition. Hindi maiwasan na makaramdam ako ng pagod dahil sa layo ng nilalakad ko. At isang beses nga ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Wala pa naman akong baong tubig. Biglang nanuyo yung lalamunan ko. At kasunod noon ay nahirapan akong huminga. Tapos nabitawan ko yung paninda kong kakanin at bigla na rin akong natumba. Ramdam ko pa yung pagbagsak ko noon sa mabatong lupa. Nagdilim na yung paningin ko kaya hindi na ako nakahingi ng tulong. Pagkamulat ko ulit, nagtaka ako dahil ang lamig. Nakahandusay pa rin pala ako sa lupa. Hindi pa ako nakakabangon. Pero nung iikot ko yung paningin ko sa paligid, nagtaka ako dahil parang iba.
napatayo ako ng dali-dali. Paano ay hindi ko alam ang lugar na yon. Pati yung paninda kong kakanin sa bilao at yung pinagbentahan ko, wala rin. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Kinabahan ako. Ang unang naisip ko ay nananaginip lang ako. Kaya kinurot-kurot ko yung sarili ko. Sinampal-sampal. Nagsisigaw ako. Tinawag ko si nanay. Sabi ko gisingin na ako. Pero nanghina lang ako sa ginagawa ko. Kaya tinigil ko na. Maya-maya ay lalong nadagdagan ang takot ko nung maisip kong baka namatay na ako at kaluluwa na lang ako. Kasi naalala ko na nanikip nga pala yung dibdib ko sa daan at nawalan ako ng malay. Pero kung kaluluwa na lang ako, bakit may katawan pa rin ako? Ang ibig kong sabihin, di ba yung mga kaluluwa, wala nang solid na katawan tulad ng sa mga nabubuhay. Pero hindi eh. Kung ano yung katawan ko nung buhay ako, wala namang nagbago. Yun pa rin kaya parang hindi pa naman ako patay. Nalilito na ako nun. Sumagi rin sa isip ko na baka naman nasa mundo ako ng mga engkanto. Kung paano ako napunta roon ay hindi ko alam. Baka nung nawalan ako ng malay sa daan, may nakakita sa akin na engkanto. Tapos dinala ko sa mundo nila. Para akong mababaliw sa kakaisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Kung nasaan ba talaga ako. Balot ako ng takot nung magsimula akong humakbang habang nagpapalinga-linga pa rin. Natatakot kasi ako na baka bigla na lang may umatake sa akin na mabangis na hayop o kaya halimaw. Wala akong makita sa paligid kundi kadiliman. Ni walang mga puno o kahit konting halaman sa paligid. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Parang walang katapusang paglalakad ang ginawa ko. Hindi ko na alam kung gaano kalayo ang nalakad ko. Pero wala pa rin akong matanaw na kabahayan, maski isang tao man o hayop. Hanggang sa ang makita ko ay usok. Makapal na usok na may mabilis na paggalaw. Ginapangan ako ng takot kasi alam ko na hindi yun pangkaraniwang usok lang. At para bang may buhay na gumagalaw yon, papalapit sa akin. Napaatras ako. Tatakbo sana ako pero para akong hinihigop ng usok. May puwersang nagtutulak sa akin papunta doon. Wala akong magawa kundi sumigaw. Nung nasa loob na ako ng makapal na usok ay nagpapalag ako. Pilit kong hinahawi yon dahil wala akong makita. Unti-unti ay napapawi rin yung nakakapangilabot na usok hanggang sa tuluyan nang nawala. Nung mawala ay doon bumulaga sa akin yung napakaraming tao na mukhang mga multo na lang, mga wala sa sarili at nakalutang lang sila. Hindi ko maiwasang matakot kaya nagtatakbo ako palayo. Kahit hindi ko naman talaga alam kung saan ako papunta. Kalalaki kong tao pero hindi ko talaga napigilan ang sarili ko na mapaiyak sa sitwasyon. Tinatawag ko pa rin sila nanay at tatay. Humihingi ako ng tulong sa kanila. Nagbabaka sakali ako na marinig nila ako. Pero mukhang mapapaus lang ako sa kakasigaw nang walang makakarinig sa akin. Nanghihina na ako. Napaupo na lang sa isang tabi. Sapo ang ulo ko. Habang yung mga kaluluwang tinatakbuhan ko ay nanatili sa paligid ko na parang hindi naman nila ako nakikita. Habang nakaupo ako sa isang sulok, bigla akong nakarinig ng boses ng mga taong parang dumadaing. Napaangat ako ng ulo at napalinga. Naririnig ko pa rin. Parang mga naghihingalo na humihingi ng tulong. Pinakinggan kong mabuti. Hindi naman yung mga kaluluwang nakikita ko ang pinanggagalingan. Tinalasan ko yung tenga ko. Sinundan ko yung mga naririnig kong yon. Hindi lang isa Parang napakarami. Halo-halo yung mga boses. Kinikilabutan ako. Nakakapanindig balahibo yung mga daing na naririnig ko. Kakatuntun ko roon sa pinagmumulan ay nabigla ako.
biglang napapreno yung mga paa ko. Kumbaga sa sasakyan dahil wala na pala akong lupang lalakaran. Pero kahit nagpreno na yung mga paa ko, ay na out of balance naman ako. O sadyang may tumulak sa akin para mahulog ako doon sa parang napakalalim na bangin na yon. Grabe yung pakiramdam ko. Para akong nahulog mula sa mataas na rides. Dire-diretso yung pagbulusok ko pababa. Sumisigaw ako pero walang boses na lumalabas sa akin. Kasi yung mukha ko, hinahaltak siya ng hangin. Hindi ko na namalayan yung pagbagsak ko. Dahil sa ere pa lang yata ay nawalan na ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nawalan ng malay. Pagmulat ko ng mata ay mas madilim na ang kinalalagyan ko. Chinek ko agad kung buhay pa ba ako. Baka multo na lang din ako kagaya ng mga nakasalamuha ko kanina. Pero hindi. Humihinga pa ako at wala man lang akong naramdaman na sakit ng katawan mula sa pagkahulog ko. Hindi rin nakalutang yung mga paa ko. Nagimbal ako sa sunod kong nakita. Yung mga demonyong nakikita ko noon sa panaginip ko ay nandoon sila. Pero taliwas sa panaginip ko na kinakausap nila ako. Sa pagkakataong yun ay parang hindi nila ako nakikita. Maski sila ay hindi rin nag-uusap. Takang-taka talaga ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung iaatras ko yung mga paa ko, kung tatakbo na ba ako palayo o oobserbahan ko lang sila. Nung bigla silang lumingon sa akin, halos tumigil ang paghinga ko dahil sa sobrang nerbiyos. Kahit nakatingin pa lang sila at wala pang ginagawang aksyon, ay kakaripas na sana ako ng takbo. Pero bigla akong nadapa at pagkadapa ko ay may nahawakan akong sobrang lagkit. Nung tignan ko kung ano yon, ay natakot ako sa nakita ko. Mukha ng tao na para bang naaagnas. Nakabaon sa maputik na itim na lupa. Pero buhay pa. Bumubuka pa yung bibig niya at sa kanya pala nang gagaling yung nakakapangilabot na daing na naririnig ko kanina. Yung sinundan kong pagdaing kaya nahulog ako doon. Pero maraming boses ang naririnig ko na muling umalingaw-ngaw sa tenga ko sa mga sandaling yun. Kaya napalinga ako. Muntik na naman akong mapahimatay sa naisip ko na hindi lang nga isa ang parang naaagnas na mukha na yon na nakabaon sa lupa, kundi napakarami. Ang buong kalupaang yun na maitim at maputik ay puno ng mga naaagnas na mukha ng tao. Mga nakabaon at lahat sila ay dumadaing. Kahit saan ako tumakbo ay may ganoon. Kaya napaluhod na lang ako. Nanginginig ang mga kamay ko na itinakip ko sa tenga ko. Dahil talagang nangingilabot ako sa daing nila. Para bang hirap na hirap sa kinalalagyan nila. Hindi pa roon natapos ang pagkasindak ko nung biglang yung mga mukhang nakabaon sa lupa ay mag-apoy. Maglagablab. Ramdam ko yung init kaya nagtatakbo ako at nagsisigaw. Wala naman akong ibang matatapakan dahil puno nga ng mga mukha na nag-aapoy ang nakakatakot na lugar na yon. Para akong nasa impyerno. Abot-abot yung dasal ko. Hiniling ko na makita ko sana ulit yung anghel at Santo Niño na nakakasama ko nung maliit pa ako. Tulad ng pagkakita ko roon sa mga demonyong lagi ring naging laman ng panaginip ko dati. Sana mailigtas nila ako. Pero nawalan na ako ng pag-asa nung magsimulang manikip ang dibdib ko dahil sa init ng apoy na nakapalibot sa akin. Pakiramdam ko noon ay isa akong kandilang unti-unting nauupos. Hanggang sa tuluyan akong matumba sa mga naaagnas na mukhang patuloy na nag-aapoy. Pumikit na lang ako at tinanggap yung masaklap na kapalaran ko habang patuloy pa rin akong umuusal ng panalangin. Doon ko naramdaman na buhay pa ako at naglalagatukan yung mga buto ko habang nasusunog. Takot na takot ako sa isipin na matutulad ako sa mga agnas na mukhang nakabaon at nasusunog doon. Dadaing na rin ako
ng kung paano sila dumaing sa paghihirap. Akala ko talaga patay na ako matapos kong maranasan yun. Pero naramdaman ko na lang na humihinga pa ako. Aangatin ko sana yung ulo ko mula sa pagkakasubsob sa putikan. Kaya lang ay hindi ko maiangat para makita sana yung nangyayari sa paligid. Hindi naman mabigat yung ulo ko. Sobrang gaan nga ng pakiramdam ko. Ang pinagtataka ko ay yung pamamanhid. Hindi lang pala ulo ko, kundi ang buong katawan ko. Naisip ko, patay na nga yata ako dahil wala na akong maramdaman maliban sa paghinga. Hindi tulad nung nasa gitna ako nung naglalagablab na apoy. Ramdam na ramdam ko talaga yung init. Pasong-paso ang balat ko. Kahit gusto kong gumalaw man lang ay hindi ko naman magawa. Nagulat na lang ako nung bigla ay unti-unting umaangat ang katawan ko. Para akong binubuhat ng hangin. Mabagal yung paglutang ko pero nagustuhan ko yun. Dahil inaalis ako nun sa kinasasadlakan kong malaimpyernong lugar. Nawala na yung init ng paligid. Pinalitan yun ng malamig na dampi ng hangin. Nung medyo mataas-taas na yung kinalalagyan ko, sa muling pagkakataon ay narinig ko yung pamilyar na tinig na yon. Yung pag-awit ng isang anghel. Ilang taon na mula nang huli kong marinig yon. Tuwang-tuwa ako. Para akong pinaghehele habang pahiga akong nakalutang sa ere sa madilim na kalawakan. Napakagaan sa pakiramdam. Matagal ako sa ganoong posisyon. Mas matagal kesa noong nandoon ako sa malaimpyernong lugar. Hindi ko magawang pumikit, kaya kitang-kita ko kung papanong ang dilim ay natakpan ng liwanag. Nakakasilaw na liwanag habang nakalutang pa rin ako. Tapos bigla na lang akong nahulog sa bungkus-bungkus ng mga bulaklak. Mga kakaibang bulaklak yon na hindi ko alam ang tawag dahil noon ko lang nakita. Iba't ibang kulay pero nangingibabaw ang mga puti. Sa wakas ay hindi na namamanhid ang buong katawan ko. Nagawa ko ng igalaw ang mga kamay at paa ko. Tumalon-talon pa nga ako. Nung luminga ako ay namangha ako sa nakita ko. Isang malawak na hardin at sa di kalayuan ay natanaw ko ang mga anghel. May mga babae at meron ding mga lalaki. Alam ko na mga anghel sila dahil tulad din sila nung nakita kong anghel nung bata pa ako. Maputi at meron ding puting pakpak na mas mataas sa ulo nila. Sa sobrang saya ko ay tumakbo ako papunta sa kanila. Pero gano'n na lang ang gulat ko dahil kahit binilisan ko ang takbo ay hindi ako makalapit sa kanila. Bumabalik ako sa kung saan ako bumagsak kanina. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang nangyayari. Nakikita ko sila pero hanggang doon lang at parabang hindi naman nila ako nakikita. Napakamahiwaga talaga ng naranasan kong yon. Parang nandoon lang ako para makita ang lugar na yon na sa tingin ko ay isang paraiso. Naisip ko pa na baka yun na ang tinatawag nilang langit. Naupo na lang ako sa malambot na damuhan, nakontento sa pagtingin sa mga anghel sa di kalayuan. Habang tinitignan ko sila ay napakagaan ng pakiramdam ko. Hindi rin ako nakakaramdam ng gutom. Sa pagkakatanda ko ay matagal din ako sa ganoong posisyon. Nung bigla na lang akong makarinig ng mga boses na maingay. Napatayo ako. Hinanap ko kung sino yung mga nagsasalita. Pero wala naman akong nakitang ibang tao sa paligid ko maliban dun sa mga anghel na nakadistansya sa akin. Kinalikot ko yung tenga ko pero naririnig ko pa rin. Ilang saglit pa ang lumipas ay nabawasan yung mga boses na naririnig ko. Naging dalawa na lang na parang nag-uusap. Dalawang lalaki. Nag-e-echo yung boses nila sa tenga ko. Pakiwari ko noon ay nasa isang silid lang kami. Kaso hindi ko naman sila nakikita. Nandoon pa rin ako at nakatayo sa gitna ng malaparaisong lugar na yon.
malinaw kong naririnig ang pinag-uusapan nila. Sabi ng isang lalaki sa kausap niya, bumalik daw sa tamang oras. Lagi na lang daw sumusobra ang oras ng break time nito. Sumagot naman yung kausap ng lalaki na oo raw. Siya na raw ang bahalang mag-asikaso sa bagong dating na bangkay pagkatapos niyang kumain. Takang-taka ako kung bakit ko naririnig yun. Matapos yun, ay napansin ko na unti-unti akong naglalaho. Tinignan ko yung mga kamay ko, tsaka yung paa ko. Sinalat ko pati yung mukha ko. Nananayo yung balahibo ko sa nangyayari sa akin, hanggang sa parang maging ganap akong alabok na tinangay ng hangin patungo sa kung saan. Naramdaman ko na lang na nakahiga ako sa matigas na higaan at natatakpan ng puting kumot pati yung mukha ko. Nahihirapan akong huminga kapag nakatalokbong ako ng kumot kahit nung bata pa ako. Kaya agad kong inalis yung kumot sa mukha ko, pati sa katawan. Nanlaki yung mga mata ko pagbangon ko. Nasa loob ako ng isang madilim na silid kung saan may dalawa pang magkahiwalay na higaan sa tabi at meron ding natatakpan ng kumot. Nagmamadali kong hinanap yung switch ng ilaw at binuksan ko yun. Tapos ay nilapitan ko yung isang makitid na higaan. Inalis ko yung nakatalukbong ng kumot. Napaatras ako nung makita kong isang bangkay ng lalaki pala ang natatakpan nun. Sa kabilang higaan naman ay bangkay ng matandang babae. Kung ganoon, nasa loob pala ako ng morgue at posibleng patay na rin ako. Pero kung patay na ako, bakit nakatayo ako at hindi naman naiwan ang katawan ko sa higaan? Kung patay na ako, 'di ba dapat hihiwalay ang kaluluwa ko sa katawang lupa ko? Sinaktan ko yung sarili ko para masiguro na meron pa akong pakiramdam. Nakumpirma ko naman na may pakiramdam pa ako, kaya agad akong lumabas ng madilim na silid na yon. Paglabas ko ay natiyak kong nasa ospital pala ako, sa morgue sa loob ng ospital. Hinanap ko agad yung daan palabas. Natigilan ako nung makita ko sila nanay at tatay. Umiiyak si nanay habang akay siya ni tatay. Makakasalubong ko sila kaya umiba ako ng daan. Naisip ko kasi na kung nasa morgue na ako, malamang inakala nila na patay na ako o baka nga namatay na ako. Pero nakabalik ako dahil hindi ko pa oras. Nagpasya akong bumalik sa bahay namin. Doon na lang ako magpapaliwanag kila nanay. Kasi kung sa ospital pa ako magpapaliwanag, baka mabigla lang sila nanay, pati yung mga tao roon. Yung mga doktor at nurse na nakaalam na patay na ako, at saka yung dalawang lalaki. Malamang sila yung namamahala sa mga bangkay doon sa morgue. Hindi ko man alam kung paano ako namatay. Maliban sa pagkakatanda kong natumba ako sa kalsada, ay tandang-tanda ko naman ang lahat ng napagdaanan ko matapos ang pangyayaring yon. Nakarating ako sa kabilang buhay at marami akong nakitang mga kaluluwa roon na hindi ko mga kilala. Mga demonyo at anghel na rin na hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kila nanay. Kung dati nga nung maliit pa ako ay hindi nila pinaniwalaan yung mga sinabi ko, ano pa kaya ngayon na mas mahiwaga yung mga naranasan ko? Alam ko na totoo yun at hindi lang isang panaginip, pero sabi ko bahala na. Pagdating nga sa bahay ay hinimatay pa si nanay nung makita ako. Kaya lang yung plano ko na ikwento sa kanila yung pinagdaanan ko ay hindi ko na tinuloy. Nagbago ang isip ko. Para maiwas ako sa mga kapitbahay ay inuwi nila ako sa probinsya ng tatay sa Quezon para raw hindi na mapag-usapan yung pagkabuhay ko mula roon sa morgue. Yun lang ang tanging nalaman nila nanay. Sabi ko, hindi ko rin kayang ipaliwanag ang nangyari. Pero dahil sa mga karanasan kong yun, ay mas lalo akong napalapit sa Panginoon. Nakakatakot pala ang naghihintay sa mga hindi susunod sa Kanya.